Hello po mga kaibigan. Ngayon pong araw ay gagawin ko na tong front bumper ng Mercedes-Benz S500. Ito po dati na siyang merong PPF pero pinalitan namin siya ng full. Yung ano po kasi, yung ibang mga installer dito po sila nagkakaroon ng problema dahil po yung mga gilid na po is inaano po nila, wina one piece po yan. Pero pwede nyo rin po itong gawin ng may dugtungan. Tignan nyo po kung anong nangyari. Yan po, kikita nyo po yung bakat ng sira na pintura dahil ito yung tinatamaan ng mga buhangin pag nagta-travel sila Saudi o kung saan man bansa. Ayan, dyan pwede nyo po itong gawin ng dugtungan dapat dito para maiwasan nyo yung ganitong problema. Yan, pwede po yan dugtungan dito. Parang ano lang siya, nagkabit kayo ng sticker. Sa PPF kasi mas madali siyang install sabi dahil malambot siya. Tama po, malambot nga ang PPF pero yung pong pag-i-install dapat po ay pinag-iisipan ng maayos din. Kagaya niyan, kitang-kita nyo naman, di ba? Pangit na yung pintura dito sa bandang dulo na to. Para mas madali, dudugtungan nyo na lang po itong mga to dito. Ito is one piece to, isang paraso siya. Yan, pwede kang magdugtong ulit yan papunta dito. Pwede siya i-one piece, oo, pero kagaya ng sinasabi ko, yung mga kanto niyan ay pangit. Ganun ang mangyayari sa corner na to. Kaya ang gagawin ko ngayon ay didikitan ko muna itong peraso na to. Yan, yung peraso na to dito. Yan, didikitan ko to ng una. Tapos ito yung pangalawang peraso to, papaganto. Bago po natin siya babalutin ng buo. Okay, umpisa na po natin maglagay. Nalinis na po ito, nalinis ko na to. So, kakabit na lang. Ginagamitan po siya ng clay bar para tanggalin yung mga dumi o ano. Meron siyang dating PPF, so ano na lang, nilinis na lang siya ng alcohol at saka ng petrol o gasolina. Meron naman pong ganun. Meron din po kaming glue remover dito. So, umpisahan na po natin. Doon po sa mga baguhan na gustong matuto, pwede nyo po itong panoorin lang itong video na gagawin ko at mga gagawin pa kasi matututo po kayo rito kung paano mag-install ng mga ganitong sticker o PPF. Ingat-ingat din po tayo sa pagpuputol ng ganitong film or kahit panong sticker kasi po kadalasan po ay nasusugatan yung pintura. Kagaya nito, meron siyang mga hairline na sa pinagputulan. Siguro medyo mabigat yung kamay nung gumawa nung una. Kaya kailangan nyo mag-ingat. Dahil po pag nakita ng customer yan, ay baka po pabayaran pa sa inyo yan. Meron naman po tayong ginagamit para sa mga pag sa sticker naman, pwede kayong gumamit nito, knifeless.
Ito po, knifeless po ito na pamputol. So ilalagay nyo muna siya bago kayo magkakabit ng mga sticker. Ito kasi, hindi nyo po ito pwedeng gamitin base sa aking obserbasyon kasi ginamit ko siya sa dugtungan, or hindi siya dugtungan actually, ginamit siyang pamutol lang. Yung hati nito is hindi siya 100% na pino, kaya kailangan yung manualin na lang ito ng blade, mas maganda pa. Basta ingatan nyo lang po yung pintura niya. Ito, maganda ito sa mga pag magra-wrapping kayo ng vinyl. Maganda siya gamitin kasi hindi nyo na kailangan ng cutter. Okay na po siya. Putulin na lang natin. Pag nagpuputol kasi kayo nito, depende sa gamit nyo po na blade. Meron kasing kaming Olfa, meron kaming SDI na ganito, yung pointed. Maganda po ito gamitin kumpara dun sa isa. Kailangan laging matalim siya pag magpuputol kayo. Tsaka itong ganito, kailangan nyo lang siyang gatlaan ng bahagya para hindi siya hindi mo siya talaga mapuputulin. Ano lang talaga siya, gagatlaan mo lang, tapos ikaw nang bahala magpunit sa kanya. Susunod na lang siya once na meron siyang gatla na dun sa sticker. Pag tinanggal mo siya, tuloy-tuloy lang siya, matatanggal ng putol. Hindi masyadong madiin kasi yung pintura, yan ang napakahalaga na ginagawa natin dito, ay hindi magasgasan yung pintura niya. Meron nga pong mga bagay-bagay na minsan hindi mo talaga maiwasan, pero at least doble ingat talaga. Yan, pag sa bandang dulo na kayo, pwede mo na itong hilahin at nandun din yung blade sa dulo. Yan, so yung umpisa, mag-isa lang. Hindi naman siyang punitin dito. Hilahin mo siya. Kung nasaan yung may gatla niyan, hindi na siya masisira. Susunod lang yan doon. Yan. Pakita ko sa inyo yung yan, kagaya niyan. Nakita nyo na umaangat yung kabilang sticker kasi as in hindi siya talaga putol, mayroon lang siyang guhit. So pag hinila mo siya, ganyan lang. Ngayon, tinatakpan na po natin yan. Yung isang side, kanina meron siyang parang V-shape dito. So natakpan na siya. Yung pangit, nagiging parang bago na ulit dahil sa PPF. Ngayon tong kabila, mamaya na ito. Ito, last na to kasi para sa one piece na to eh. Pag one piece mo na siya, dito na siya magpupunta yung puputulin mo para dito. Dito naman sa kabila, side na to. Ayan na po ang dugtungan. Hindi naman masyadong
kita dito sa ano camera, pero okay siya. Kailangan nyo lang talaga siyang ano yun. Pag di nyo siya nadugtong ng maganda, pwede nyo naman ulit bawasan ng bahagya. Yan. Okay na yung ano. Ayan na lang yung isang pangit na banda. Pero gaganda din yan mamaya. Yan ang mga dugtungan. Katulad po ng sabi ko, pwede nyo po itong i-one piece, pero itong mga portion po na ganito, at least takpan man lang para maganda siya, kasi nasisira po yung pintura dyan eh. Yan. Sa kabilang side naman. Ayan. Tapos na. Tapos na po yung paglalagay natin sa loob. Ayan. Ayan. Diyan may dugtungan dyan ha. Hindi lang talaga siya ano, kasi yung dugtungan niya is talagang ano lang. Kailangan yung katingin ng nakadikit na dikit talaga siya para hindi siya tatamaan ng ano, ng buhangin pag travel itong sasakyan. Ayan, irarap na natin siya ng buo. Yung bumper mo. Yan na po yung tapos. Dito yung mga dugtungan niya. Yan. Okay lang kasi hindi naman siya talaga halata. Nag-blurred siya. Masyadong malapit. Yan yung dugtungan din. Pero hindi naman siya nakikita dito eh. Ito. Mas maganda siya kumpara dun sa one piece mo siya. Kasi natakpan mo talaga lahat yung mga corner niya. Ayan dyan o.